So naka-fixed gear ka, pero nagsasawa ka na mag-skid. Gusto mo na maglagay ng preno dahil nahihirapan ka na. Or baka nag-iisip ka na mag-quit or ibenta ang fixed gear mo. Baka ito na yung sign na inantay mo. Panoorin mo ng buo ang video to, bibigyan kita ng 5 dahilan kung bakit kailangan mo nang tumigil sa paggamit ng fixed gear na bisikleta. Uy, ganda ng pagka-rolling mga master. Magandang araw mga kaibigan. Welcome sa another episode ng ating vlog. For this vlog, pag-uusapan natin 5 dahilan kung bakit kailangan mag-quit sa paggamit ng fixed gear na bisikleta. So bago kayo magalit or ma-offend sa mga naka-fixed gear dyan, sana maintindihan nyo na this is not a hate video. Ito yung mga dahilan na naranasan ko kung bakit ako nag-quit and kung bakit ako tumigil sa paggamit ng fixed gear. So baka isipin nyo wala akong experience sa paggamit ng fixed gear. Isa ako sa mga marshal sa kauna-unahan po sa Cali Race sa Manila. Sumali din ako sa kauna-unahang drag sprint event dyan din sa Manila. Isa ako sa mga miyembro na nag-umpisa ng Cavite Fixed Gear. So siguro masasabi ko na may sapat akong kaalaman and experience pagdating sa fixed gear. Ang intensyon ng video na to is para kung sakaling may bibili ng fixed gear, maisip nila to at mapigilan na masayang. Kasi ang dami nang bumibili ng fixed gear and then hindi nila na-enjoy yung pagbibisikleta. However, ang problema talaga is yung choice ng bisikleta. Or baka nagkamali sila ng pagpili sa klase ng bisikleta na gusto nila. And para naman doon sa mga naka-fixed gear na, naiisipan na magpalit ng bisikleta dahil medyo challenging nga yung paggamit ng fixed gear or hindi na nila na-enjoy ang paggamit ng fixed gear, baka ito na yung sign na inaantay nyo kung bakit kailangan nyo na magpalit ng bisikleta. Hindi ko gusto tumigil kayo sa pagbibisikleta dahil marami pang klase ng bisikleta, hindi lang fixed gear. So umpisa na natin, no? Unang dahilan, hindi ito pang beginners. Okay? So hindi siya masarap gamitin. Kung nag-uumpisa ka pa lang sa pagbibisikleta, definitely maling choice ang pagbili ng fixed gear. Lalo na kung ito yung unang bisikleta mo na medyo seryosohan. So karamihan naman sa atin marunong magbisikleta. Dahil nung mga bata tayo ay binilan tayo ng bisikleta. Pero ngayon gusto na natin ng isa pang bisikleta, gusto natin bumalik sa pagbibisikleta and medyo budget yung presyo. So nag-decide ka na bumili ng fixed gear. Kung yan ang ginawa mo, most likely malaki ang percentage na hindi mo magugustuhan ang paggamit ng fixed gear. Bakit? Hindi madaling gamitin ang fixed gear sa umpisa. Kailangan mo siyang paghirapan and maraming tao na bumibili ng fixed gear, after some time, nahihirapan sila, nag-e-end up na nag-quit sila, hindi lang sa fixed gear, kundi sa pagbibisikleta dahil feeling nila mahirap ang pagbibisikleta. So hindi siya magandang choice para sa mga beginner or nag-uumpisa pa lang sa pagbibisikleta. Alam niyo naman ako na pinopromote ko yung pagbibisikleta overall, hindi lang yung isang klase ng bisikleta. Ngayon, ginagamit ko ay road bikes, pero nagkaroon din ako ng mountain bike, nagkaroon ako ng cargo bike at iba't ibang klase ng bisikleta. Kung unang bisikleta nyo pa lang yan and kinoconsider nyo na mag-quit sa pagbibisikleta dahil gamit nyo ay fixed gear, ang masasuggest ko sa inyo is gumamit pa kayo ng ibang bisikleta. Marami pang klase ng bisikleta dyan. Pangalawang reason kung bakit kailangan mo mag-quit sa paggamit ng fixed gear, hindi siya masaya sa lusong. Okay? So kapag umahon kayo, let's say pumunta kayong Tagaytay and then pagpalusong na kayo, yung iba walang preno, huwag na natin pagtalunan kung dapat ba maglagay ng preno or hindi, pero yung iba walang preno. May preno ka man or wala, hindi siya nakakatuwa sa lusong. Pababaan na kayo, kailangan pa rin pumadyak and kailangan mag-skid para bumagal. Magkakaroon ng dahilan kung bakit mas mabilis mapudpod yung gulong mo. At doon mag-uumpisa yung gastos na kailangan magpalit ng gulong every time na mapupudpod yung gulong mo dahil kakaskid mo at kakalusong mo. So mas masarap lumusong siguro kung hindi ka na kumapadyak and kokontrolin mo na lang yung bisikleta hanggang makababa ka sa baba. Di ba? Para sa akin, ito rin yung naging dahilan kung bakit ako nag-quit sa paggamit ng fixed gear. There was a time na palusong ako and then nagsawa na ako kakaskid, naamoy ko na parang amoy sunog na goma na naman. So para sa akin, ito yung naging dahilan kung bakit ako nag-quit and baka ito na rin yung dahilan kung bakit kailangan mo na rin mag-quit or tumigil sa paggamit ng fixed gear na bisikleta. Pangatlo, nililimitahan ito yung kakayanan mo. So kung naka-fixed gear na bisikleta ka, may mga karera na ginagawa para dito pero hindi talaga siya totally karera katulad sa mga road bike or sa mga duathlon, triathlon kung saan gamit yung normal na bisikleta. Actually sa ibang event, pwede mong gamitin yung mountain bike, road bike or iba pa kahit folding bike as long as may free wheel siya and may preno. Dito nagkakaroon ng limitation pagdating sa fixed gear na hindi mo siya pwedeng gamitin or hindi kayo pwedeng gumamit ng fixed gear unless maglagay kayo ng preno, which is karamihan ng fixed gear is walang preno. And isa pa, marami akong nakikita na malakas magbisikleta sana kung gumagamit sila ng normal na bisikleta. But dahil naka-fixed gear sila, nililimitahan ito yung capabilities sila or nalilimitahan ito yung kakayanan nila na lumakas pa. Dahil sa totoo lang, ang fixed gear, magagamit mo siya sa velodrome, pero sa velodrome, wala namang velodrome sa Pilipinas. Sa katotohanan niyan, meron lang isa, pero napaka-limited pa ng access natin and hindi pa siya perfect yung condition. Okay sana gamitin dyan ng fixed gear, masusubukan mo lakas mo, ay makakapagpalakas ka.
pero hindi sa paraan na ginagamit ng mga kabataan ngayon, kundi sa kalye or sa Alicat Race or sa kung ano namang karera na hindi naman talaga effective para sa atin. Dahil unang-una, hindi naman talaga tayo mga bike messenger. And pangalawa, kung gusto mo talagang mag-improve, gumamit ka ng tamang bisikleta dahil andun yung career na pwede mong seryosohin ang pagkakarera or ang pagpapalakas gamit ang iyong bisikleta. Pangapat na dahilan kung bakit kailangan ka mag-quit sa paggamit ng fixed gear is nililimitahan nito ang bilis mo. Sabi ko nga kanina, na kapag lumusong ka, hindi mo mabibigay yung buong bilis mo unless nabibitaw ka sa pedal, which is medyo delikado naman. Kung naranasan nyo na to, kapag lumulusong kayo, kailangan nyo pa rin pumadyak kapag naka-fixed gear kayo. Hindi katulad ng mga ordinaryong road bike at mountain bike na may free wheel na may enjoy mo yung lusong. Sa fixed gear kasi, kung gaano ka kabilis pumadyak, ganun lang din magiging kabilis ang bisikleta mo. Hindi katulad sa mga road bike, mountain bike na pwede mong bilisan ng pagpadyak mo and magkakaroon siya ng free wheel na mas magiging mabilis siya kumpara sa mga fixed gear na bisikleta. So definitely kung ang tanong nyo ano mas mabilis, fixed gear ba or yung mga road bike or yung mga may free wheel, syempre mas mabilis yung may free wheel. Panglimang reason kung bakit kailangan mo na mag-quit or tumigil sa paggamit ng fixed gear. Ito yung medyo, hindi naman lahat, but may toxic culture ngayon sa mga naka-fixed gear na bisikleta. Karamihan ngayon is feeling nila medyo may pagka-special sila dahil sa gamit nilang bisikleta. Isa pa rin dyan is dahil wala silang preno, parang feeling nila kakaiba sila, which is hindi naman dahil sa katotohanan lang, sila pa yung madalas madisgrasya or maaksidente or maka-aksidente. In fact, may nag-viral nga na video na nakabangga siya ng sasakyan and tinakasan niya. And guess what? Proud pa sila sa ginagawa nila. Noong time na nag-fix gear ako, kapag pumupunta kami dyan sa Mall of Asia, masaya silang makita kami mga naka-fix gear dahil wala kaming preno, nakakapag-trackstand kami. And hindi pa katulad ng sitwasyon ngayon na kapag nakakita na naka-fix gear, hindi na sila natutuwa. So kapag naka-fix gear ka, regardless kung hindi ikaw yung kasama doon sa mga taong yon, medyo mababrandan ka na hindi okay yung gamit mong bisikleta at ikaw din hindi ka rin okay na siklista. Dahil nga sa culture ng karamihan ng mga naka-fix gear ngayon na feeling nila medyo special yung bisikleta nila dahil wala silang preno at hindi sila nag-free wheel. Alright, so yan yung 5 dahilan kung bakit kailangan nyo mag-quit sa paggamit ng fixed gear. Ang reason lang naman kung bakit ko sinashare to is marami akong nakitang kabataan na dapat mas malakas pa sila compared sa kung anong lakas nila doon sa fixed gear but hindi sila nakapag-move on doon sa paggamit ng fixed gear until nag-decide sila na lumipat sa pagmamotor or hindi na magbisikleta. Ang problema dito, yung klase ng bisikleta na napili natin na hindi natin na-enjoy, feeling natin, hindi na rin natin may enjoy yung ibang bisikleta. Alam nyo naman na pinopromote ko yung pagbibisikleta regardless kung anong bisikleta yung gamit nyo, kahit anong klase pa yan. Pero ang gusto ko lang talaga is magtagal kayo sa pagbibisikleta or maisip nyo na pwede nyo palang lifestyle to or pwede nyo magawing buhay itong pagbibisikleta. Para sa akin, mas dumami yung opportunity simula nung nag-try ako ng iba't ibang klaseng bisikleta. So from fixed gear, nagba-bike commute ako dati from Noveleta, Cavite to Mall of Asia. Yan ang ginagamit ko at least twice a week. Papasok sa trabaho. Pero nung nagsawa na ako kakaskid, nagpalit ako ng single speed na mountain bike. And then from single speed na mountain bike, gumamit din ako ng mountain bike and then gumamit ako ng road bike. And then pag gamit ko ng road bike, doon ko na-discover na pwede pala ako mag-duathlon. And then from duathlon, nagkaroon ako ng tri-bike, nag-triathlon ako. Mas lumaki pa yung kaalaman ko and nag-crave pa ako sa iba't ibang klase ng bisikleta. Gumamit din ako ng folding bike, gumamit ako ng cargo bike. Para sa akin, yung fixed gear, hindi ko pinagsisihan dahil marami akong naging kaibigan dyan. Pero ito yung mga matututunan nyo. Sinashare ko na sa video na to. Ito yung mga pwedeng dahilan kung bakit kailangan nyo pa mag-try na ibang bisikleta. Again, this is not a hate video. Gusto ko lang malaman nyo kung ano yung katotohanan about sa fixed gear. Minsan masarap siyang pakinggan, especially nung lumabas yung movie na Premium Rush. Sobrang dumami yung naka-fixed gear and yun na nga, doon na nag-umpisa yung toxic na community na parang feeling nila special sila, nagkakos ng disgrasya, gumagawa ng kung ano-anong stunt na feeling nila maganda para sa mga siklista. Isa pa rin yan sa concern ko dahil sa mga ganitong klaseng community, yung mga nagpo-promote ng kung ano-anong stunt, nadadamay yung ibang siklista na hindi naman talaga ganon. Or nadadamay yung ibang mga naka-fixed gear na hindi naman talaga ganon yung nararamdaman nila. So ano, magka-quit ka na ba? Ano sa tingin mo? Gusto mo pa bang mag-fixed gear? Ano naman yung dahilan kung bakit kailangan mong gamitin ang fixed gear? Siguro sa susunod pag-usapan naman natin yan. If meron kayong violent reaction, lagay nyo lang sa comment section. Salamat mga ka-Mapster, 65,000 subscribers na tayo. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Thank you guys for watching. Go vegan! Goddamn shine!